So what's up mga pangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi mga pangat. At ngayon is gabi na mga pangat. At syempre meron tayong mga kasama, special na panauhin mga pangat. At kung sino man mga pangat yung panauhin pantagal natin mga pangat, na kasama kong sasagot sa katanungan ninyo mga pangat, no? Lalo na ng kapwa ko mga technician na gusto mag-apply pupuntang Dubai. Bago ang lahat, intro, pasok! Mga pangat, yun nga pala mga pangat, ang kasama natin na sasagot, isa rin siyang Inobia. Siya nga pala si Joseph. Inova na proud. Joke lang, proud. Sikat na ngayon mga pangat sa UAE. Yes, dami kong views, mga 5. Nandito siya, nakuha natin pagkakataon mga pangat na sumagot ng katanungan. Siyempre, Inobians. Yeah. Sagutin natin yung tanong niya, no? Marami itong mga pangat, actually, isa-isa natin. Una, si Christian Nonon, 2967, shoutout sa'yo syempre. Yeah. Sabi niya, Sir, maganda po ba sa Innova? Hindi. Ay. Again. Continue. May open na po kayo sa akin. Kaya lang maliit. Maliit nga lang. Oh. May yearly increase naman daw po. Yun ang liliwanagin natin. May yearly increase. Sino nagsabi? Actually, yung sinasabi niyang may yearly increase, depende sa site na mapupuntahan mo. Kasi yung Innova, company natin yun na service provider. So itatapon niya tayo ron sa mga iba't ibang project. So depende rin dun sa project mo kung okay ba yung management. Minsan hindi sila nag-i-increase basta-basta. Depende sa performance mo. Kung patulad ko na paupo-upo ka lang, wala talaga. Wala talaga siya increase. So depende nga siya sa project. Yun. Sa'yo naman pero. Pero ang tanong, ilang taon ka na ba dito sa Innova? 1 year and 5 months. 1 year and 5 months. So 1 year ba nagkaroon ka? Nagkaroon ako. Tanghalian ko isang araw. Huh? Maliit na. Oo, maliit na. Mga kano? 50 dirham. 50 dirham. Yun, ang natatanggap niya. Sa loob ng isang taon pa lang siya nagkatrabaho. Tanungin niyo mga pangat, ako, 9 years. Kahit 1 dirham, wala. Huh? Ba't ganun ba yan? Bakit ganun? Ay, kagaya na sinabi mo, di ba? Paupo-upo ka lang din. Kumbaga, kung sino yung malapit sa kusina, magkakaroon ka. Ibig sabihin mga pangat, ayaw ko mang sabihin, malakas ang politika mga pangat. Hindi, ito, atin-atin lang ito mga Inobians. Para play safe kami. No? Para sa lang, sa kaalaman nilang din. Yung sinasabi namin is for experience lang namin. Yun. So hindi namin alam kung ano yung sitwasyon sa ibang site. Sa site namin, meron. Site niya, wala. So, depende nga talaga. Kagaya siya. Dubai Metro ako guys. Metro is like yung sinasabi sa mga vlog natin. So ako naman mga patapunta ko sa DLT, sa mga hotel, mga gano'n. So merong mga nai-increasean, pero hindi lahat. Sabi ko kanina, sabi niya rin kanina, depende sa site. Kaya kapag paupo-upo ka lang, wala. Yo, pa cellphone. Dapat marunong ka magsumbong. Chamcha. Dapat marunong ka mangbaba ng tao. Pag nagbababa ka kasi ng tao, nag-i-increase yung tao. Sir, nasagot namin yung tanong ko, sir. Maayos yung sagot namin, ha? So yun mga pangat, ito naman ang next question natin. Jason Asuncion. Yun, shoutout sa'yo, boy. 5690. Sabi niya mga pangat, parang nahirapan ako kasi parang baka di marinig boss ko eh. Magandang araw ka pangat. Ano pong klaseng exam? Po, kadalasan binibigay po kapag sa ASMAC. Napakagalang mo po. Yan, nabulol ako. Pasok ka na. Ito muna, yung na-experience mo. Ako guys, wala akong exam guys. Hindi ko alam ba't. Exempted. Ano lang sa akin guys, parang diretso interview. Zoom meeting ba yun? Yun, doon ako in-interview guys. Sa trabaho pa ako nun. Lawyer na kagad. Yun yung na-experience. Ano yung pandemic yun? Pandemic na yun. Pero wala na yun. So ibig sabihin, patapos yung pandemic. Patapos na yung pandemic. Pero ayun, in-interview lang ako nung guys, MS Teams. Yun. Tapos wala na. Pagkapasa ko doon, tinawagan na ako for signing ng contract. Sa'yo kuya, ano bang experience? Yun, no? So magkaiba kami mga partner na experience. Ako naman mga kasi hindi pandemic yun eh. Kumbaga meron siyang initial interview ng agency. After initial interview ng agency mga pangat, ang hangin pa kami tayo naririnig. Pagkatapos ng initial interview, tinawagan kami. Then, nagkaroon kami ng written exam mga pangat sa computer. Depende mga pangat sa skill. Kasi pag napasa mo yun, interview ka na ng employer. Ganun yun naman yung experience ko. Actually, yung mga tanong mga pangat, depende sa skill mo. For example, kagaya ko, electrical ako. Siyempre, more on
electrical yan. For example, meaning ng mga MCB, mga meaning ng RCB, CRB, mga ganun. Tapos, for example, yung Ohm's law, may mga ganun-ganun ding tanong. So, parang di ko alam na. Yung mga compute na mga ganun lang. Marirecall sa'yo kasi may yung pagpipilian. Yun, may multiple choice. Kumbaga. So, huwag kayong mag-alala guys. Pero mas maganda sana mga pat yung may experience lang. Mas okay yun. Ang ano niya, ang maganda dun guys, hindi ka na hassle sa pagpunta. Ang mahirap lang dun, yung tanong. Hindi ka handa. Oo. Hindi ka tulad nung may choices, pagpipilian ka. Oo. Hindi ka tulad pag in-interview ka, what is ACB? Yun. Wala ka na. Hirap na nun. Pwede ka naman, Atlo. Ito talaga yung tanong sa akin guys. Unang-unang tanong, what is ACB? Hindi yan exam. Hindi yan exam, interview na. Interview na yun. Yan ang mga tinanong sa akin yan. What is ACB? What is the process of troubleshooting? Ilang kilowatts yung ganit? Dapat marunong kayo mag-compute ng horsepower. Ano ba? Bigyan ka ng 15 horsepower. Sa interview yun. Yan. Ilang kilowatts yun? Ilang equivalent yun? Yan yung mga tanong sa akin. No? So familiar mga almost common yung tanong sa amin. Yung tanong naman sa akin mga binigyan ako ng situation. For example, isang motor na nagtitrip, wala siyang ibinigay na kahit anong specific capacity. Tinanong niya lang sa akin, meron akong isang motor, nagtitrip, bakit? Yun lang. Tapos ako nang bahala lang sa senaryo ko. Siyempre may mga basic siyang dahilan kung bakit siya nagtitrip. Unang-una sinabi ko kung nag-high ampere, hindi match yung yung breakable sa capacity ng motor o yung setting ng overload sa contactor. So, yung mga ganun, mga basic lang. Tapos tinanong niya sa akin kung paano ko nasabi yung mga ganun. So doon lumabas mga pat yung Ohm's law na tinatawag natin, yung computation. Yun, sana nasagot namin mga pat yung tanong mo lang. At saka mga pat, sa mga gusto pang malaman, andun yung link sa description. Ito yung vlog ngayon mga pat, panoorin nyo kung paano ako na-interview, yung process, mga pat, sagutin ko yan sa vlog na yan. Yun! Next question tayo, siyempre. Next question kay Michael John Obregon. Magandang araw, sana mapansin boss. Anong need na skill o need kong malaman Na pwede magamit? pag nag-apply sa Dubai. Dami, no? Kahit anong Hindi. skill naman eh. Kahit hindi ka technical, kahit ano, Ang magandang tanong dyan, ano ba yung skills mo? yun. Oh, it depends nyo sa mga ano. Ngayon, kung ano yung skills mo, sa mga babanggitin ko, baka lang doon, pasok ka. Sample, Sa engineering. siyempre, muna kung simula tayo sa civil, sitter, painter, carpenter, plumber, electrical, AC, mechanical, yan, electrician, tapos mga audio video, Electrician pa, electrician. Tambay. Oo din siya. sa ano? Tambay. CCTV. Tambay ka ba? Pwede ka dito. Kung halimbawa, ikaw ay nasa kitchen, pero isa rin yan sa skill eh. Bartender, cook, nasa pastry ka, yung mga ganon. Kaya Tama depende kung ano nga yung skill mo ng mga pangat. Kung nasaan ka, nasa food industry ka ba? Pasok ka. Pasok ka. Nasa mga engineering industry ka ba? Pasok ka pa. Sa Ano ba office bang mga naman, sa skill yun? office. Sa office. Yun! Magkita mo rin. Pumasok ka. Hindi, ano mo? Skill na pang office. Katulad pag accounting. Then pag office administration, kailangan may skill ka in terms of Microsoft Excel and Microsoft Word. Hindi lang basta yung parang alam mo lang gamitin. Dapat talaga yung advanced ka talaga. So yun. Ang basically, ang sinasabi namin dito is kung dinidifferentiate namin guys yung blue collar at saka yung white collar job. Yun. Kung ano yung skill mo ngayon, kung nandun ka, pasok ka. Pero ang pinaka-in-demand dito guys, engineering, Saka sa kitchen, di ba? mga Sa kitchen, Sa restaurant. Sa Actually, restaurant, lahat in cashier. demand, no? Oo. Lahat So, IT, pwede At rin. lahat. Office din. Marami din. Yun. So yun, sana nasagot namin yung katanungan. Next question tayo. Kaya lumalapit ako kasi may hangin. Baka na yung body Derrick. FCATS 87. Yun. Parang ano lang Parang CapCuts lang pang edit Boss, ask ko lang if ever ba may medyo trouble kayo, sino gumagawa? Kayo din or may external contractor or OEM? Hindi ko alam. Kayo na gumagawa, like pumps, chiller, compressor, genset. Kayo din ba nagre-repair? Yun ang tanong mga pa. Maganda yung tanong ko. Next question. Actually mga pangat, sa tagal ko sa Innova, yung mga ganyan, yung mga pumps, genset, yung mga kung ano pa, na mga heavy equipment na tinatawag natin, yung pangmalakasan kumbaga. Sa ating mga pat, outsource tayo, kumbaga, tayo lang mga pat is yung TPM. Unang camera mo. So nagka-problema yung equipment mga pangat, kailangan natin i-justify. Yun.
no, kung ano yung problema. Guys, Pag na-justify natin yung problema at kaya natin repair mga path, why not? Pero Yes. pag hindi, yun, doon na pumapasok mga path, yung contractor. Pero basically mga path sa mga genset, trip lang ako dito kuya. gas, kung may gas kayo, kaya sa amin mga path sa hotel, may mga gas kami dyan. Luta gas kung tawagan nila. So may mga contractor kami dyan. Pagdating naman sa fire station, yan mga path, may contractor tayo dyan. Pero mostly mga path tayo ay monitoring lang sa mga ganyan. Yun lang. Galing guys. Ikaw naman, syempre eh. Ito mas malapit kasi mga path sa ano to eh. Metro to. Hindi ko alam kung ano yung kalakalan sa kanila. Tanong niya kasi kuya, if ever ba may major trouble? Major, oo. Kasi meron tayong tinatawag na ano eh, may mga trouble na Minor. hindi, major na nga eh. Meron kasing trouble na major na pwede natin siyang i-rectify immediately. Meron namang major trouble na spare parts ang kailangan. Yun ang tamang sagot. Yun yung pinaka best answer. Kasi iba-ibang klaseng major yan eh. May mga major na kaya nating i-rectify agad. tayo Merong kaya mga natin. kailangan ipahinga o kailangan natin kung yung mga major parts. Hindi Yan, kaya yung mga nasirang ganyan. Yun. Kailangan pang i-order at i-quotation. Di ba may ganun eh, quotation pa eh. Yung mga chiller compressor naman, depende rin yun. Leak lang naman, tapos meron kayong available na refrigerant, marirectify naman agad yun. Pero kung sakaling yung stock up na yung compressor nyo, kailangan yun, ikaw contractor talaga siya. Mayroong contractor, no? Masyadong general yung tanong, pero yun, ayun yung mga basic namin, pwede namin ibigay sa inyong information. Mas magandang ikinocontractor yan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi mga pangat, pag tayong gagawang Innova, once na nagka-problema ulit, wala tayong mahahabulin. Pag may contractor kasi mga pangat, may warranty yan eh. So, masira man ulit, ginawa na, rectify na. Siyempre, yung kliyente magagalit yun pag nasira ulit. Meron tayong tatawagan at mapambuhin. Hello? Why Kidre? Why? This will now working again. Come. Katsara work. Yun. Meron tayong tatawagin. Base-to-base cases. So, kailangan mahusay ang mga technician. Tama ba yun? Hindi kami pwede doon. Paupo-upo, hindi pwede. Masipon sila po, hindi pwede. Okay, talaga na. Okay, next question tayo. Oliver Tandres, R8I. Yun, shoutout sa'yo guys. Ang tanong niya, boss, sa Innova din ako. Good luck sa'yo, boss. Sabi niya, boss, sa Innova din ako. Saan ka na-assign, boss? Ano FB mo, boss? FB? Okay, mamayang FB. Yes. So, ako na-assign ako mga pangat. From start up to now, marami ng site mga pangat. Unang-unang, syempre, napunta tayo ng Abu Dhabi, napunta tayo ng Musonada. After 8 months yata mga pangat, natapos yung kontrata sa Musonada, nalipat tayo ng Dubai, napunta tayo ng DFC. After DFC, 2 years and a half, napunta tayo ng MR. After 3 years mga pangat, 3 years or 2 years and a half mga pangat, napunta tayo ng Accur. At the present, nasa Accur ako ngayon. Anong klaseng industry ba yung napuntahan mo? Yon. Yung mga pangat sa Abu Dhabi, nasa na tayo? Nasa commercial. Kasi mga pangat offices. Oh. Napunta tayo ng costume, napunta tayo ng municipality. Yan, yung mga pinunta natin na site natin. Pagdating naman dito mga pangat, nasa commercial naman tayo. DIFC, Dubai International Financial Center. Yun. Pagkatapos ng mga pangat, puro hotel na hanggang ngayon. Yun. Ikaw naman, syempre. Ikaw naman, share mo. Ako nga pala si... Kaya napunta ako guys, since day 1 sa Dubai, napunta ako sa Dubai Metro Project. Na napakaganda, no? Ganda pakinggan, no? Actually, maganda yung project guys eh. Ayoko mag-bash kuya, baka maranggal ako sa yung sa workload mo madami pero yung sahod mo hindi na. Ano ba yun? Lahat tayo ganun na meron. Hindi, basta ganun guys. Kasi may mga project sa Innova na mahirap. Actually, pumunta sa amin yung yung HR manager namin, sinabi talaga sa amin, harap-harapan namin sa amin. Yung Dubai Metro Project, ito yung isa sa pinakamahirap na project ng Innova. Yun yung totoo. Alam nilang mahirap yung project, pero hindi nila binibigyan ng kahit katiting na incentives yung mga tao. Nakakalungkot na. Pupunta sa Metro, mga malulupit na technician. Kaya buti lang dala punta doon eh. Kasi iyakin ako eh. Hindi, malapit na ako umiyak eh. Yun, next question tayo. Next question, si Scorpio 1584. Yung Boss Rogen, may holiday pay ba sa Innova kapag pumasok ka ng holiday? Yun, ang tanong mga pangat. Ang sagot sa tanong ni Scorpio, depende pa rin sa project. Yun. Kasi si Innova guys, gusto niya talaga magbigay ng holiday pay. Pero kung sa may project mo talaga,
kuripot. Kasi yung ginagawa sa amin guys, sabi nila babayaran. Pag pinasok mo na, ano na siya, gagawin ng comp-op. Hindi na babayaran, day off mo na lang. Yung mga ganun guys. Yun. So depende pa rin sa project. Sa'yo naman Kuya Rogen, ano bang experience mo yan? Yun, tama yung sinabi niya mga pa. Sa ilang site na napuntahan ko mga pa, may mga ganong senaryo. Offset kung tawagin. Sa amin, ino-offset siya. Halimbawa, for example, holiday ngayon, kailangan pumasok. Tapos, i-day off mo na sa ibang araw. Parang PH yung tinatawag or public holiday. At sa ibang site naman mga pa, ganito. Pag may holiday, binabayaran siya. Double pay. Yun! Anong site yan? Di pa ako dyan. Pero, kapag naman is Ramadan, kagaya nito mga pa, Ramadan ngayon, basically mga pa, binabayaran niya ng Innova. Yun! Tapos, sa Innova. 9 hours pa rin yung pasok namin. Tapos merong overtime na 2 oras every day. Pero hindi ko lang alam sa ibang site kung nakakaranas sila ng offset pa rin. Last year ganun, offset ako last year. Sa'yo, yung Ramadan. Yun. Yun, na-experience yung mga baka. Si Christian Nolan pa rin to. Sir, bakit po kayo tumagal sa Innova kung maliit ang sahod? Yun din ang tanong ko sa sarili ko kung bakit. Hindi mga pangat, actually ganito kasi yan. Siguro meron akong isang bagay na nagustuhan. Isa lang naman, pero parang karamihan hindi na. So, joke lang yan. Yung sahod niya is consistent. Na hindi nahuhuli and then tuloy-tuloy. Yung ganun. Kasi lalo na pagpamilyado. Pero mga pangat, syempre, ano pa rin tayo? Sumusulok pa rin tayo. Ako naman sasagot kay Rogen. Sige. Gusto ko bigyan yung ibang site. Yan. Hindi naman sa lahat ng oras sahod talaga yung Andun kasi ako sa comfort zone. Yung pangat din pag nasa comfort zone ka. Talaga, stagnant. Ayun nga. Actually, sa ibang bansa guys, hindi basta-basta nakakalipas ng trabaho. Kasi yung iba nagtatry naman, tapos talaga para sa kanila yung iba. Hindi natin masisi yung iba na tumatagal sa kumpanya at hindi lang pera yung nagmamatter sa pagtatrabaho. Guys, masaya ka sa environment, kung gamay na nila yung trabaho. Hindi naman na nila kailangan ng malaking sahod. Baka kasi minsan yung mga anak nila na mga trabaho na, di ba? Bakit pa sila makikipagbakbakan sa ibang trabaho? Masarap na yung buhay niya dito sa trabaho niya na. May mga ganon. Pero kung katulad ko na Tsaka maraming bago, benefits. Kahit mababa yung sahod, maraming benefits. Tsaka katulad kong bago ako sa ibang bansa, gusto ko mag-explore pa. Yun. So, katulad ko, nag-aaral ako dito para umangat yung credentials ko, maging fit ako dun sa mga higher position. Pag-visitahin nyo siya, doon, Seth Kabayan Vlog. Voice over ako guys, voice over. Yan. TikTok lang. Yung in-upload ko sa TikTok, yun lang din in-upload ko sa ano. So, yan yung TikTok niya. Yun. Yan. Diba? Bakit? Bisitahin siya mga bakit. Marami kayong matutunan. At kung pwede ba mag-aral sa UAE, makikita niya yung mga sa TikTok niya. So yung mga pangat, lakad-lakad tayo kasi medyo malabing na talaga, hindi na kaya ng powers namin. Kailangan ko maglakad ng pag ganito. tatas ko na lang. Sabay ganun eh. So yung mga pangat, next question. Si, ano pangalan yan? Jack Chris. 4 hours ago. Ay, sir, pwede po makakuha ng idea kung magkano ang sahod ng maintenance plumber yan sa Dubai. Papa-interview kasi ako sa December, first timer po ako. Yun! Kompleto yung tanong niya guys. Plumber, tapos first timer siya. May idea ako, pero depende pa rin sa company wala. Basic talaga dito is nasa 1,500 to 2,000 dirham. Basic yan ha? Oo, kasi ang pinakamababa dapat dito ng basic mo sa Dubai is 1,500. Kung baga minimum 1,500. Pangata, basic yung pinag-uusapan natin doon. Hindi pa kasama yung transpo, hindi kasama yung bahay. May plus pa yun mga pangat. Kung 2K ka o 1,500 ka plus accommodation or transpo allowance. Yun, tama yun. Ganun, mga ganun lang mga pangat. So total, 2,500 to 3K. Yan, ang kabuuan kasama na lahat. All in. Yun. Tama no? Tama. So narinig nyo na yung vote sa amin. Ito, may nag-comment mga pangat. Pakinggan natin kung ano yung sinabi niya. Ang nag-comment nga pala guys si Kimberly Fabros 7799 10 hours ago. Innova rin ako pero unti-unti na nawawala sa mga IT sistema. Oh, mga pangat, narinig yun. Unti-unti yung nawawala. Meron pa yan eh. Nagalit to guys eh. Galit na. Naghirap ka sa isang buwan tapos sa OT tapos di sinabi na di pala babayaran yung 12 hours duty. 2 hours na nga lang OT, pakyawan pa trabaho tapos at may send sahod time, di babayaran at comp-off. O kalahati babayaran next month daw kuno, inshallah. So yung mga pangat yung experience niya mga pangat, narinig nyo.
Kagaya ng sabi namin, pagdating sa OT, no, mga pangat, ang sabi kasi babayaran, tapos comp-off pala. Ito na experience niya, ganun. Meron pa siya galit. Pa rin? Galit na galit yan, mga pangat. Hindi ko kayo dinidiscourage kay Innova. Sinasabi ko lang realidad ng trabaho nila ngayon dito sa Dubai. Kaya sa mag-Innova na bago mag-isip muna kayo ng 1 million times. Grabe na mag-isip ng 1 million times. Di ba? Galit na galit. Kung hindi 100, 1 million. Sabi niya 1 million. Di ba meron 10 times, 100 times? Sa kanya 1 million mga Ibig pangat. sabihin nun, huwag na kayo mag-apply. Parang ganun yun eh. Kumaga, Grabe naman yung 1 million. yun doon mo makikita mga pangat. Iba't iba talaga yung na-experience. Mga pangat kasi ganito naman masabi ko yan. As a first timer, baka iba yung ma-experience mo sa mga na-experience namin. Try, kasi mga pangat like ko sinasabi, maraming gustong pumunta ng Dubai, ng UAE. So kung ang tanging paraan para makarating kayo ng Dubai o UAE is ay direct, hire kayo ng Philippines, kay Innova, Tanggapin. why not mga pangat? Pag andito kayo, pwede na kayo maghanap ng iba eh. Tiis din. Oo. Ibang trabaho guys, ibang trabaho ang hahanapin, hindi ibang asawa. Yun. Maayos kayo ha. Maayos kayo. Maliwanag yun ha. Mamaya kami pasisiin ng mga asawa niyo. Pero kahit hindi ka first timer siguro, pero kung gusto mo nang makalabas ng Pinas, hindi na, papisin mo na. O yun. Hindi, 6 kung, months lang naman. yun, ganun nga. Bisa kasi mahirap talaga humanap ng ibang kumpanya rito. Mm. Pero kung nandiyan na si Innova, nagbibigay na ng visa sa inyo, tanggapin nyo na. 2 years yun, 2 years din, di ba? Tapos lipat na lang kayo. Ganun na, experience lang din. So yun, last time. Kesa wala guys, tanggapin nyo na kesa wala. Tama. So wala tayong tanong dyan. Shoutout na tayo, shoutout. Shoutout sa'yo, Shoutout syempre. kay Boss Padi TV, 4784, 3 hours ago. Kapaangat, ilang years ka na kay Innova at pwede rin ba makuha asawa at anak mo pag tumagal na ba sa Dubai? Yun, ang mga pangat ang tanong. So, narinig nyo naman kung ilang taon na ako sa Innova kanina, no? So, para sa akin lang, 2 years ka pa lang dito mga pangat, pwede nyo nang dalhin ang anak nyo at asawa. Illegal na asawa talaga. Yun, kasi nga, immediate family. First degree. Yun, immediate family. Pwede nyo dalhin mga pangat, walang problema yun. Walang kaso yun. Kahit 3K ka lang, 4K, pwede. Yun. Ano, sagot namin tanong Happy. Pero pwede ka naman gumawa ng pangalawang pamilya dito para... bigla naging bad influence Ang bira. Yung ano tayo, yung shoutout. Yun tayo. Ayun yan, nandito ka muna. Nagtatago lang. Halika nito. Ba't ka nagtatago? Ba't ka nagtatago? Nagtatago? Kaya? Sumama siya mga pangat sa amin. Tapos nakagayin yung attire. Ang ginaw, ang lamig, tagos hanggang buto. Shoutout kay Ron Pads. Asmax lang sa Kalam. Shoutout Idol watching from Al Ain International Airport. 10 months nang hindi nakapag-comment. Busy buhay Innova. Yun, shoutout sa'yo. Yun, busy talaga mga pangat, diba? Buhay Innova. So, sa Al Ain siya, airport siya mga pangat, no? So, shoutout sa'yo. At syempre, hindi naman siya galit kay Innova. Nakakapagod mo po, no? Cellphone. Okay, joke lang. Maraming salamat sa pagsama sa atin ni Sir Joseph. Yan. Siyempre mga pangat, kung nagustuhan nyo yung mga sagot niya at yung talagang pasundot-sundot niya mga pangat, siyempre, follow nyo siya mga pangat sa TikTok, no mga pangat. Siyempre, diwag. follow nyo siya marami gumutunan sa kanya. Yan yung TikTok niya mga pangat. Siyempre, ano pang hinahantay nyo? Huwag nyo nang patagalin. Puntahan nyo na. Yo. Siyempre mga pangat, ganito lang mga pangat tong vlog natin. At kung natuto, at nagkaroon kayo ng idea. Mapapatid pa Don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang, syempre share mo na ito mga pangat para yung mga Innova dyan na pupunta rito, magkaroon ng idea kung tutuloy ba sila o hindi. Hindi. Galit talaga. So yung mga pangat, syempre, think positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay mga pangat dito sa Dubai o sa buong mundo, God be the glory. See you in the next one! Let's go!